hindi lamang ng banal na Espiritu, maging tahanan ng ating tagapagligtas. Apostle Paul says, Christ in you, the hope of glory. Ang tanging pag-asa na kayo at ako ay makaranas ng kaluwalhatian is the presence of Christ in us. Yes or no? Mga kapatid ko, yan po ang ating pagsikapang maigit. Ang presensya ng banal na Espiritu, ang ating Panginoong Jesus na sumaating mga puso dahil yan po ang tunay na pag-asa ng kaluwalhatian nais nating makapit. Nais nating makapit. Si Apostle Paul ay nagsabi, Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Now, nakita niyo po yun mga kapatid ko? Christ in you. Ano ang ibig sabihin ng Christ in you? Si Jesus sa atin. Pero ano ang ibig sabihin nito? Perfect in Christ Jesus. Everyone perfect in Christ Jesus. Ano naman ang ibig sabihin niya? Perfect sa Panginoon. Kanina, Christ in you, sabi niyo, si Kristo ay nasa atin. Pag sinabing in Christ Jesus, tayo naman ang nasa Panginoon. Nakakabit ko, so tandaan po natin yan. Mahirap maging tapat na katiwala without Christ in us and without abiding in Him. Ayan. So let's go mga kapatid ko. 3 systems of offering sa ating pong church. Meron pong personal giving plan. Meron pong calendar offerings. Meron pong combined offering plan. Na ang niyakap at in-implement ng ating pong division ay ito pong pangatlo. Combined offering plan. Nagkaroon lang ng kaunting pagbabago sa pangalan sa ating division. OOP. Ibig sabihin, one offering plan. Kung magtatanong kayo, Pastor, ilang division na po ang nag-embrace ng combined offering plan? Out of 13, kung hindi ako nagkamali, ay nasa siyam na po ang nag-implement ng combined offering plan. Bibilisan lang po natin mga kapatid ko. The World Stewardship Summit recommended the simplification of the Seventh-day Adventist offering system. What we currently have has evolved over a period of more than 100 years. Tradition and practice have established two dominant systems which will continue to be recognized. In keeping with the recommendation from the World Stewardship Summit and the 2002 Spring Meeting, the combined offering shall be considered the giving system recommended and promoted by the General Conference. So 2002 po yan, katulad ng binanggit ko sa inyo. Ano po ang sinasabi? This simplified system assures a balance of work for every level of God's Word. Ito mga kapatid ko ang layunin, balancing suporta sa lahat ng level ng gawain ng Panginoon. Bakit? Mayroong gawain na pang-lokal. Yung in-explain ko sa inyo kanina. Mayroong gawain na pang-district. Mayroong gawain na pang-buong misyon. Mayroong gawain na pang-buong union, pang-buong division. So kung tayo ay concerned lang sa local na mga kaganapan, hindi naging balanse ang ating pagsuporta. Yes or no? Kung kayo ay mayroong 3 anak, lagi mo lang binibigyan ay yung bunso. Balanse ba ang inyong paggastos at pagkakaloob? Hindi po. So combined offering plan is actually promoting balanced support for every level of God's church. So kung ating titingnan sa kasaysayan ng Iglesia Adventista, ang mga misyon ay isinusulong halos tuwing Sabbath School, kung saan ang lingguhan Sabbath School, 13 Sabbath, enlistment, the birthday, offerings ay tinatanggap. Subalit, ngayon sa ating division, hindi na natin isinusulong ang gayong mga handog. Sa halip, ating isinusulong ang ano na nga? Combined offering plan. Ibulong nyo nga sa katabi nyo, combined offering plan. Huwag nyo sigawan, hindi naman ata kayo galing sa katabi nyo, di ba? Ibulong nyo lang, sabihin nyo, combined offering plan. Ano bang ibig sabihin ng combined offering plan? Sa ating paglahok sa combined offering plan, sa pamamagitan ng porsyentuhang pagbibigay. Ano ang sabi sa nakapula? Porsyentuhang pagbibigay. Question? Wala? Tuloy tayo. Hindi kayo nagtuloy. What's the question? Pastor, you said a while ago that the record showed how much we love God. The record showed how much we love God.
Yes. Now, kung hindi po ako nagbibigay, ibig sabihin mo ba tumahal si Jesus? Hindi ko alam sa iyo. Kung hindi na lang ako, si Juan nila po, hindi nagbibigay. Hindi ko yun alam si Juan. Pero may kasabihan na sasabi, When you can give without loving, but you can't love without giving. John 3:16 says, God so loved the world. Ano ang kasunod? He gave. Mga kapatid ko, you can give without loving, but you can't love without giving. If that is an indicator, one of the indicators of our love to God, mga kapatid ko, I'm not saying na yun lang. Pero yan po ay